Hello, muli nandito tayo para magbigay ng komento sa mga nangyayari sa ngayon dito sa bansa natin, particularly dito sa West Philippines. Maliwanag na talagang ginagawa na ng China ang lahat para maapaalis tayo sa West Philippine Sea. So, ayon doon sa latest news, so imagine inaakyat na ng mga Chino ang mga sasakyan ng ating Philippine Navy at pagkatapos dinidisarm yung ating mga naval personnel. Walang maliwanag na ulat ukol diyan. But then talagang nagpapakita na pinapaalis na tayo o pinapaalis na ng mga Chino ang pirsa ng mga Pilipino sa lugar na yan. Okay. Ngunit ito habang nangyayari dyan, marami pa rin mga Pilipino ang yan, by their statement, by their activities, by their argument, ay sumusuporta sa China. Sana at this point in time, kahit na yung mga pwersa na against the present administration, it's time na makiisa sa bansang Pilipinas, hindi sa present administration. Kasi maliwanag na talagang gusto nilang sakupin ang area na yan. At malamang sa malamang, pag nag-succeed sila, baka pati ang mainland ng Pilipinas ay isusunod nila. Okay, kaya yan, dapat tayong mga Pilipino sana aware tayo sa mga nangyayari. At saka yung sense of patriotism, sense of nationalism, nasaan na yun? Okay, sa school natin, mayroon yung social studies, mga civic, at saka iba pang mga subject. Ang purpose yun para ma-develop yung sense of love of country natin bilang Pilipino. Ngunit para bang yun, nawala. Kasi nga tayo naniniwala tayo doon sa narrative na okay, wala tayong magagawa dyan, labanan mo ang China within 7 minutes. Magdatingan yung mga missiles ng China sa Metro Manila, sa ibang area ng Pilipinas. Okay. Dahil sa narrative na ganyan, tuloy, na tayo. Bahala na kung kunin ng mga Chino ang sa atin. Then, ganyan na lang. Okay. Yung mga sakripisyo ng mga heroes natin, yung mga ninuno natin para mabuo ang Pilipinas bilang isang republika, the first republic in Asia, nawala yung significance, nawala yung spirit, kasi takot tayo sa okay, kaya yun ang parang it's unfortunate na nakikita ko na ganyan yung nangyayari. Ang subject ko pa naman noon ay social studies. Okay, kaya ganyan. Ngayon, ganito,
So, habang nilalabanan natin ang China, then magkaisa din tayo na labanan yung mga organization, yung mga tao, yung mga politiko, yung mga whoever, mga officials na maliwanag na sumusuporta sa China. Labanan natin sila. Huwag natin silang paniwalaan kasi pag maniniwala tayo sa kanila, then yan, i-open na natin ang door sa mga Chino. O, sige, pasok na kayo and so on. So in other words, hindi na tayo lalaban. Okay. Tulad nga itong si Roque. So imagine, hindi ko makalimutan yung sinasabi niya nung nagkaroon ng collision ang ang barko ng mga Pilipino at Chino. Anong sinasabi niya? Kasalanan pa raw natin dahil yan, tayo yung bumangga, may sabi niya, light-handed, right-handed, left-handed. So, ito napakalawak ng dagat. Okay. Ngayon, maliwanag doon na umiiwas ang barko ng Pilipinas. Ngunit inaharangan ng mga Chino. Siyempre talagang purposely gusto ng mga Chino na magkaroon ng collision. Dahil unang-una, mas malalaki yung kanilang barko. Pagkatapos maliliit yung barko ng mga Pilipinas. Pagkatapos siyempre, alam naman nila na hindi lalaban ang mga personnel doon sa barko ng mga Pilipino dahil dito sa maximum tolerance. Okay. Kaya first and foremost, para magiging buang Pilipino, labanan natin yung mga fake news ng mga maka-China. Labanan natin ang mga fake news ni si si Harry Roquita. Sinasabi nila na narinig ko na lang yon, yung narrative ng mga Duterte. Imagine, sabi ni Duterte, the China is a friend of the Philippines. Tingnan natin yung nangyayari. Ganon ba yung kaibigan? Okay. Pagkatapos, siyempre naman, bilang Pilipino, sabihin natin na friend natin ang China, Halimbawa, friend nga natin. Kinukuha na yung a certain portion ng iyong territory. So, kahit na friend mo, you have to fight back. Dahil siyempre, what is yours? Parang kanyan, itong may kilala kong pamilya na parang, halimbawa, ang pamilya na yan, mayroon silang minanaan na lupa. Then, ang principle sa pamilya ay, huwag ibinta o huwag ibigay sa iba. Kasi parang legacy mo yan sa mga ancestors mo. So, maganda namang kanya. Naniniwala ko sa principle na yan, Okay, so, yan. Yung land area o area ng Pilipinas, both land at saka dagat, then dapat mabuo yan. Buo yan, hindi mababawasan. Mayroon ng pagsubok dito noon, sinakop tayo ng Hapon. Ngunit yan, at the end of the war, we were able to maintain our independence. Okay, kaya yan, sabi ko nga,
ulitin natin, labanan natin mga fake news o labanan natin yung mga narratives ng mga China. Sabi ko nga, nandiyan ang mga maka-China, maliwanag na maliwanag. Si Harry Roque, ang mga Duterte, si Robin Padilla. Bakit hindi na siya nakiusap sa Kampala para maiwasan yan? Kasi yun ang sabi niya noon. Pagkatapos, si Bongo, si Amy Marcos, si Tolentino, ang mga Bilyar, marami pa dyan sa Senado at dyan din sa Kongreso. Okay. Mahilig ako sa history. Nung mag-start ang World War II sa Europe, talagang alimbawa, ang mga German, ang mga English, ang mga Russia, nakapokus sila sa development, kung ano ang susunod na mangyayari. Talaga na nakapokus sila in full support. Pero dito sa Pilipinas, habang sinasakop na tayo ng China, mayroon pa rin dyan mga maisog, rally, na ang daw, palitan yung pag-resign yung president. Hindi ako agree dyan. Lagi kong inuulit ito. Hindi ko ibinoto yung si PBBM dahil hindi ako naniniwala sa Talyano Gold. Hindi rin ako naniniwala sa Golden Era. Hindi rin ako naniniwala doon sa yung maraming nagawa. So, siyempre matagal nga, natural, maraming magawa. Okay, so yun ang punto natin. Habang nilalabanan natin ang China, at this point in time, militarily, although hindi pa at that extent naman, then labanan din natin yung mga Pilipino na maka-China. Makakatulong yan para maging buo tayo na harapin ang China. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.